Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Sa malawak na asul ng West Philippine Sea, ang usapin ng maritime security ay hindi na lang usaping militar. Ito ay usapin ng national survival, economic protection, at higit sa lahat, sovereign presence. At sa mga susunod na taon, may isang institusyon sa Pilipinas na tahimik pero sistematikong naghahanda ng pinakamalaking pagbabago sa kasaysayan nito. Hindi ang Navy, kundi ang Philippine Coast Guard. Sa nakaraang video ay tinalakay natin ang kahalagahan ng Philippine Rise para sa Pilipinas. Dahil isa ito sa magsisilbing kampo ng Navy kung sakaling magkaroon tayo ng submarine in the future. Kaya naman ngayon at pag-uusapan naman natin ang planong pagdagdag ng maraming ship para sa PCG. Between 2025 hanggang 2029, target ng Philippine Coast Guard na palawakin ang fleet nito ng 45 hanggang 50 bagong barko. Ulitin natin, 50 bagong vessels. Isa ito sa pinakaambisyosong Coast Guard modernization program sa buong Southeast Asia. At hindi ito pang display lang. Ito ay strategic, deliberate, at direktang nakaangkla sa realidad ng West Philippine Sea. Illegal fishing, gray zone coercion, maritime harassment, overlapping claims, mga problemang hindi tinatapos sa isang labanan, kundi sa araw-araw na presensya sa dagat. Mahalagang tandaan, ang Coast Guard hindi panggera. Ito ang frontliner sa law enforcement, search and rescue, humanitarian response, environmental protection, at sa modernong maritime competition, dito talaga naglalaro ang laban sa pagitan ng kapayapaan at puwersa. Ang modernization ng PCG ay may dalawang direksyon, bilis at dami, layo at pagtitiyaga sa dagat, isang layered maritime security architecture, sakto sa archipelagic at offshore reality ng Pilipinas. Ang pinakamalaking bahagi ng expansion ay ang 40 brand new fast patrol boats mula sa French shipbuilder na OCEA sa ilalim ng kontrata ng Department of Transportation. Ang mga barkong ito ay mabilis, highly maneuverable, ideal para sa interception at coastal patrol. Eksakto laban sa illegal fishing, smuggling, maritime pollution, sudden incidents sa contested waters. Pero mas mahalaga, hindi lang ito importasyon ng bakal. 20 sa 40 vessels ay itatayo mismo sa Pilipinas. Ibig sabihin, technology transfer, local shipbuilding experience, mas mabilis na maintenance at sustainment. Ito ay investment sa long-term self-reliance, hindi lang short-term capability. Pero ang bilis lang, hindi sapat. Kaya ang ikalawang bahagi ng plano ay nakatuon sa endurance at offshore staying power. Simula 2027, makakatanggap ang PCG ng hindi bababa sa 577 metro multi-role response vessels. Dagdag sa Magbanua-class fleet na suportado ng Japan. Ang mga barkong ito ay kayang manatili sa dagat ng ilang linggo, may helicopter deck, advanced command and control systems. Ito ang simbolo ng pagbabago ng posture, mula reactive patrols patungo sa sustained visible presence. Hindi kailangang mag-escalate. Sapat na ang nandiyan ka at hindi ka umaalis. Ang papel ng Japan dito ay hindi aksidente. Bagamat civilian law enforcement assets, ang mga barkong ito, ang epekto nila ay strategic, pinapalakas ang rule of law, sinusuportahan ang freedom of navigation, pinapakita na ang maritime disputes ay dapat inaayos sa batas, hindi sa dahas. May isa pang layer sa build-up na ito. Ang United States ay nag-consider din ng paglipat ng hanggang 5 older Coast Guard vessels sa Pilipinas. Hindi man ito cutting edge, nagbibigay sila ng dagdag hull numbers, training platforms, interim capability. Habang hinihintay ang bagong build programs, may agarang presence na ang PCG. Sa pagtatapos ng dekada, ang Philippine Coast Guard ay hindi lang lalaki. Magiging mas mature at mas balanseng puwersa. Fast interceptors, offshore patrol vessels, legacy platforms, lahat nagtatrabaho bilang isang sistema sa isa sa pinakakomplikadong maritime environment sa mundo. Sa huli, ang fleet build-up na ito ay hindi tungkol sa pagpapakita ng lakas.
Ito ay tungkol sa endurance, endurance bilang Coast Guard, at endurance bilang bansa. Dahil ang maritime security hindi nananalo sa isang engkwentro, kundi sa araw-araw na presensya, profesionalismo, at kredibleng kakayahan. Bawat bagong patrol boat, bawat bagong offshore vessel ay nagpapatibay sa kakayahan ng Pilipinas na manatiling nakikita, legal, at matatag sa sarili nitong karagatan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng analysis tungkol sa Philippine Defense at Modernization, i-like, i-share, at mag-subscribe sa channel, e-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating upload na videos. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell